Sakay ng Aero Express from airport, ako ay pupunta na sa Moscow. Ito ang sinakyan ko kesa sa taxi dahil mas mabilis at very convenient ang tren na ito. Habang nasa train ako, ramdam mo na talaga na pupunta ka na sa capital ng Russia. Napakalinis ng tren, comfortable at very smooth ang ride. After around 40 to 45 minutes, dumating na kami sa isa sa mga major railway ng terminal ng Moscow, ang Paveletsky Railway Terminal. At dito rin matatagpuan ang unang sakayan ko ng metro, ang Paveletskaya Metro Station. Pagdating ko rito, bumili agad ako ng unlimited metro card or tourist card for 3 days worth around 720 rubles. Sulit na sulit ito kasi pwede mo itong magamit sa metro trains, city buses, trolley buses at marami pang iba. Grabe ang escalator sa metro. Sobrang haba. Parang wala ng katapusan. Habang bumababa ako, napaisip talaga ako na parang nasa ilalim na ako ng mundo. Pagdating ko sa platform, bumungad ang napakagagandang artworks, malalaking chandeliers at marble walls na para kang nasa loob ng isang museum. Idinisenyo ang mga istasyong ito noong Soviet era upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at magsilbing simbolo ng husay nila sa sining at arkitektura. Kaya hindi lang ito basta transportasyon, isa rin itong underground attraction. Hindi pwede na hindi ko mapuntahan sa Moscow ang isa sa pinaka-iconic nilang lugar, ang Red Square. Dito mo talaga mararamdaman ang moment na mapapasabi ka ng wow, nasa Russia na talaga ako. Ang nakikita nyo ngayon ay ang State Historical Museum. Dito naka-display ang napakaraming artifacts ng Russia mula sa sinaunang panahon, sa pamumuno ng mga Tsar hanggang sa Imperial at Soviet era. Para itong isang time machine na magpapakita kung paano nabuo at umusbong ang Russia sa paglipas ng panahon. Ang estatwa naman na nakikita nyo ay si Marshal Georgy Zhukov, isa sa pinakadakilang military commanders ng Soviet Union. Malaki ang naging papel niya sa pagkatalo ng Nazi Germany noong World War II, kaya naman itinuring siyang bayani sa kasaysayan ng Russia. Ito naman ang Resurrection Gate, ang makasaysayang pasukan papunta sa Red Square. Unang itinayo noong ika-16 na siglo at kalaunan ay muling itinayo upang mapanatili ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Moscow. Sa loob ng Red Square, makikita nyo ang Spasskaya Tower, isa sa pinakasikat na clock towers dito sa Moscow. Bahagi ito ng Kremlin Walls at itinayo pa noong 1491. Imagine, mahigit 535 years na ang tower na ito. Hindi lang ito basta orasan dahil tumutunog ito bawat oras, pero nagiging extra special kapag New Year dahil halos buong Russia inaabangan ang chimes nito pagsapit ng midnight. Katabi naman ng tower ang world-famous St. Basil's Cathedral. Para talaga itong galing sa fairy tale o Disneyland dahil sa makukulay nitong domes. Pinagawa ito ni Ivan the Terrible noong 1555 hanggang 1561 upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay laban sa Kazan Khanate. Isa rin itong UNESCO World Heritage Site, kaya naman isa ito sa pinaka-importanteng landmarks hindi lang sa Russia kundi sa buong mundo. Sa harap ng katedral, makikita ang rebulto ni Kuzman Minin at Dmitry Pozharsky, mga bayaning tumulong magpalaya sa Russia mula sa Polish invasion noong 1600s. Isa ito sa pinakaunang public monument sa Moscow. Hanggang dito na lamang muna mga buddy, ipagpapatuloy ko sa susunod ang aking pagbabahagi sa mga napuntahan sa Moscow. Paalam!